Ito ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong gabi sa Responde, Mata ng Mamamayan. Viral ngayon, pamilya ng traffic enforcer sa Tanza, Cavite na binaril at napatay ng isang driver. Nirespondehan. Nagpulasan yung mga kasama niya doon na si Kiambao ay tinangkari naman pong tumakbo kaso talagang binaril pa rin po siya. Expose. Modus sa mga magnanakaw sa mga palengke at fast food. Ibubuking. Exclusive. Mga biktima ng isang car at motorcycle scheme trading dumulog sa Responde. At isang grupo na 3 dekada nang nagbibigay ng tulong sa mga may kapansanan sa pamamagitan ng paghahatid ng kabuhayan at trabaho. Ating kilalanin. Sa pool sa CCTV, ang ginawang pambibiktima ng isang grupo ng kawatan sa palengke sa Candaba, Pampanga. Ang modus, lilituhin ang mga tao sa tindahan sa kasasalisi para makuha ang mamahalagang gamit ng biktima. Ang kanilang modus operandi, panuurin po natin para hindi kayo mabiktima. Hindi na bagong modus operandi ang mga salisigang at laglag baryagang sa ating lipunan. Nariyan lamang sila, nag-aabang, naghihintay ng susunod nilang bibiktimahin. Pero ang mga kawatan, nag-level up na rin. Dahil ngayon, grupo-grupo na sila kung umatake. Tulad na lamang na nag-viral na video na ito, isang kaso ng laglag baryagang na ipinarating sa Responde sa isang fast food chain sa Clark, Pampanga. Unang makikita, ang aabot sa 5 katao ang pumasok sa nasabing kainan. Mabilis na naging pagkilos at kanya-kanya na silang pwesto. Pansinin na matandang mag-asawa na ito na kanilang pinalibutan. Ito na pala ang kanilang target na bibiktimahin. Ang bawat isang miyembro tila minamanmanan ang buong paligid bago isa katuparan ang kanilang modus. Maya-maya pa, tumayo ang lalaking biktima na tila may pinuntahan. Ito na sabay-sabay tumayo ang mga kawatan at nagkanya-kanya ng pwesto. Maya-maya pa, ay inilagay na ng lalaking nakaputi ang kanilang patibong, saka itinuro sa biktima at umalis. Pagyuko ng biktima para pulutin ang inilaglag na barya. Dito na mabilis na kinuha ng isang lalaki ang bag at isa-isa nang umalis ang mga sospek. Kaparehong modus din ang ginamit ng mga kawatan na ng biktima sa isang palengke sa Candaba, Pampanga. Eksklusibong ibinigay sa Responde ang kuha ng CCTV ng mga biktima kung saan makikita ang detalyadong pag-atake ng mga kawatan sa kanilang lugar. At matapos na matanggap ang CCTV footage nito, dito na kami nagpasya na pumunta sa mismong pinangyarihan ng krimen. Ikinwento na may-ari ng pwesto na si Wilma kung paano ginawa ang modus. May mga dumating po na mga parang namimili sila, sir. Bumaba po ako dun sa baba kasi wala yung kasama ko. Tapos, may mga kasama po ako dito,
Mga 4 na katao sila. Bumaba din po yung isa kasi bali 2 babae po yung dumating. Nung nandun na po ako, pero pong lalaking nakapula na pumasok dito. Hindi ko po siya napansin. Meron naman silang kasama na babae, naka-stripe na jacket. Parang siya po yung nag-aano dun sa lalaki para makapasok dito. Nung makapasok na po siya dito, kunwari, meron din siyang binibili. Nagtatanong din siya doon. Nung makapasok na dito yung lalaki, dito po niya kinuha yung bag. Nandito yung bag ko. Nung makuha na niya, lumabas na po siya. Ayun, sunod-sunod na po sila, 5 sila. Nagsialisan na po sila. Pagbalik sa kanyang pwesto, doon niya naalala na kunin ang kanyang bag. Sakto naman po, may kukunin ako sa bag ko kasi yung nagbayad po ako ng permit, ibibigay ko sana po doon sa admin. Na ano ko, wala na yung bag ko. Siyempre, maghanap-hanap pa ako kung saan ko nalagay. Tapos naisip ko, sabi ko doon sa anak ko, ano mo nga yung CCTV, pakicheck mo nga kung meron pumasok dito. Nung i-check niya yung CCTV, yun na ano namin, yung mga dumating na mga tao dito, 5 sila katao. Nung makaalis na sila, ayun, na-trace na namin na sila yung kumuha talaga sa bag. Kasi paglabas dun, nakita namin yung bag eh. Parang sumiwang na konti kasi kulay pula. Ay sabi ko, yun ang bag ko. Ayon pa kay Wilma, hindi birong halaga ang laman ng kanyang bag na nakuha ng mga magnanakaw. Ang laman po talaga ng bag ko noon, 70,000 kasi kare-release ko lang po ng 50,000 eh. Ang ano ko po noon, kaya naghiram ako ng 50,000 para po may pambili ako ng mga items ko. Kaya lang po yun, nakuha pati yung pera kong benta pa namin dito. Tsaka yung cellphone ko. Tsaka may yung ng kwintas ko na to. Parang pendant. Tsaka yung mga ID ko, nandun lahat. Ang anak naman ni Wilma na si Ruben agad na kumalap ng mga CCTV videos para makilala ang mga suspect. Ginawa ko po, dito po sa sa market, yung mga CCTV nila po dito. Kinuha ko po lahat ng mga kopya po nila tapos po pumunta na po ako sa police station. Ngayon po, sabi po na sa akin ng nakasign po doon, kunin ko muna daw po yung plate number sa ibang CCTV. Ngayon po, pumunta ako sa pinaradaan ng yung kumuha po ng bag ni nanay dito sa naggagusalinahan. Kaso lang po, private po yung CCTV nila. Kailangan po nila ng papel na gusto nila sa police daw po yung yung request po nila. Ngayon, pumunta po ako sa police. Wala po yung dating nag-interview sa akin. Kaya po hindi po ako nakakuha ng request. Sabi po ng isang police na nakausap po, yung dati na lang police na mag-aano sa iyo, niya. Kasi hindi ko pwede pakikilamin yung yung report niya. Base umano sa mga videos na kanyang nakalap, sila ang target ng mga kawatan. Pagkatingin ko po sa CCTV kasi sir, pagkababa nila, agad dumaretso rito. Ngayon po, nung dumating sila dito, yun nga, nag-ano nga po sila, bigla na lang pumasok dito. Wala rin umanong pulis na tumungo sa palengke upang mag-imbestiga. Sana po ginawa naman nila na pagpunta ko doon, nag-report na ako, sana tinulungan po ako sa CCTV, kaya sinundan po nila yung sasakyan kung saan pumunta, sinamahan po sana ako, kaso wala po. Kaya't sa social media sila umasa na matutulungan silang makikilala ang mga salarin. Ginawa na lang namin, ganyan na lang. Nag-post na lang kami sa Facebook. Para makilala naman po yung mga pumasok sa akin. Kung may makakilala man, ang intention ko na lang noon yung para may makakilala sa mga gumawa. Yun na lang po. Para maging alerto naman po. Halimbawa, kay may nakakakilala, alam nila may ginawang hindi tama yung mga tao. Ngayon, doble na ang kanilang pag-iingat upang hindi na sila muling masalisihan. Hindi na ako nag-ano ng bag. Kung may bag man lang po ako, dinalagay ko na lang sa mga kahok ko. Ganun, para wala na lang naka-expose na Kasama si Ruben, agad kami nagtungo sa Candaba Municipal Police Station upang hinga ng paliwanag sa hindi pagbigay ng police request kay Ruben. Tinanong namin kung hindi ba maaring hawakan ng ibang investigador ang kaso kung wala ang unang nakausap na investigador. At paliwanag ng hepe ng istasyon, nagkaroon lamang ng miscommunication. Actually, pwede rin naman yung ganon. Pero since yung investigator on case kasi itong si Suleiman, siguro inisip ng polis na dinatnan ni Mr. Ruben na ipapasa niya dito sa investigator on case. Unfortunately,
Hindi rin yata na-inform itong investigator on case natin. So, titingnan natin kung saan yung lapses na nangyari na yun. At ayon pa sa kanya, maaari pa rin nilang mahuli ang mga salarin sa pagnanakaw sa kanilang tindahan. May chance po na mahuli pa rin po natin itong mga suspect na ito. Basta ituloy-tuloy lang po natin yung pag-imbestiga. At the same time, yun nga po ang pagkuha ng mga footages ng mga CCTV. So tuloy-tuloy po natin titignan yan, itatrack po natin yan bago po nangyari yung insidente. At saka itatrack din natin pagkatapos nangyari yung insidente. Ngayon, kakausapin ko itong mga investigators natin, itatap na rin natin yung mga intel operatives natin para tulungan natin si Mr. Ruben na mahanap yung mga suspect na gumawa ng krimen sa kanila. Muli ang nagbigay ng paalala ang hepe sa lahat upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Ang ginagawa po namin dyan, nagkakaroon kami ng information dissemination. Nagbibigay kami ng mga leaflets tungkol sa crime prevention. At the same time, tuloy-tuloy din yung offline bandilyo na ginagawa natin. Na nire-remind yung mga tao na ingatan yung mga possession na dala-dala nila, lalong-lalo na kung pupunta sila sa palengke. Hanggat maaari, wag na sila magsuot ng mga alahas, magdala ng malalaking bagay. Tapos yung mga owners, ganun din, sinasabihan din namin na maging security conscious sa mga taong pumapasok sa kanila. At nitong huling linggo ng Mayo, nasa kote na ng mga pulis Maynila ang mga suspect na nambiktima sa mag-asawa sa Clark, Pampanga. Matapos silang mambiktima muli sa kabaan ng Avenida Avenue sa lungsod ng Maynila. Sa Pampanga, kayo rin ang gumawa nito, di ba? Oh, ikaw, ito ka una, di ba? Oh, ikaw yung una, nakaputi. Ikaw naman, ito. Ang paulit-ulit na paalala ng ating programa, maging maingat at mapagmatsyag sa ating kapaligiran. Dahil hindi natin alam, umaaligid lamang ang mga kawatan na handang mambiktima. Naghihintay lamang sila ng tamang pagkakataon upang ikay masalisihan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Isang traffic enforcer na naman ang napatay ng isang sinitang driver sa Tanza, Cavite. Bagamat sumuko na ang suspect, ang pamilya ng biktima humihingi ngayon ng tulong dahil sa nangyari sa kanila. Ang ating naging responde at ng lokal na pamahalaan, inyo pong tutukan. Sa nakalipas na mga buwan, ilang traffic enforcers na ang nasawi matapos mapatay na nakaalita nilang mga drivers na kanilang sinisita dahil sa traffic violations o kaya naman ay sinagasaan na mga walang disiplinang motorista. At kamakailan lamang, isa na namang traffic enforcer ang nadagdag mula sa bayan ng Tanza sa lalawigan ng Cavite. Sa video na napasa kamay ng responde, makikita na una nang nagkaroon ng pagtatalo ang mga enforcer at ang driver ng isang motorsiklo na kanilang sinita. Tinangkang sagasaan ng suspect ang isang enforcer na kasalukuyang rumaradyo upang humingi ng backup sa kanyang mga kasamahan. Mapapansin na pinigilan ng ibang enforcers ang motor na makalis. Dito na nagsimulang magkagulo at magsuntukan sa pagitan ng suspect at ang mga enforcers. Maya-maya pa, makikitang lumapit ang suspect sa kanyang kasama at may kung anong bagay na kinuha. Sa mga sumunod na video,
Maririnig na lamang ang sunod-sunod na alingaw-ngaw mula sa putok ng baril. Sa mga sumusunod na nakuhanan, makikitang nakabulagta na ang isang traffic enforcer sa kalsada. Ang biktima, kinilalang si William Kiambao. At upang imbestigahan ang totoong kaganapan sa likod na malagim na video na nakuha ng Responde Team, agad na kaming nagtungo sa Tanza, Cavite. Una kaming tumungo sa tanggapan ng Tanza Office for Public Safety na kinabibilangan ni Kiambao. Nakausap namin si Althea, ang Assistant Deputy Chief ng grupo. Dito niya ay dinitalye sa amin ang nasabing insidente. May 28, 2023, Sunday siya ng hapon. Bali siya yung nagko-command ng traffic sa gitna ng Daang Amaya Crossing. Nagko-command siya ng takbo ng Panaik at Pamanila. Tapos yung suspect nasa kabilang side kanan, galing siya ng 13 Tanza Road. Nung siya na yung na-command na makago, nadaanan niya na yung si William Kiambao, sinigawan niya ito ng tatanga ka, bobo mo. Pinahold siya ni William Kiambao, tapos nung nahold na siya, nilapitan siya ni William Kiambao upang hanapan siya ng driver license. Wala siyang maipakita, wala siyang dalang driver license. At nakainom at nagtanong na rin si Kiambao nga na kung bakit nga niya siya sinabihan ng ganoon na mga salita. Hanggang sa nagka-argumento na sila, tapos lumapit na yung mga iba naming traffic enforcer. Dito nagsimulang magkagulo ang dalawang panig. Tumawag na nga ng backup si William Kiambao sa radyo. Doon siya sinagasaan ng suspect. Doon nasaktan ng iba naming traffic enforcer yung suspect. Hanggang sa nangyari na nga yung ganong pangyayari kay Kiambao. Hindi naman nila inaasahan na mangyari ang ganitong insidente sa isa sa kanilang kasamahan. Nabigla po, nagulat kasi hindi nga po nila akalain na may dalang baril yung violator. Nagpulasan yung mga kasama niya doon na si Kiambao ay tinangkari naman pong tumakbo, kaso talagang binaril pa rin po siya. Suntok, hindi mo ikamamatay eh. Pero yung ganon, yun nga, namatay, di ba? Andyan siya, buhay. Pero si William Kiambao, asa na ngayon? Dagdag pa ni Althea, sa halos 8 taon ni William sa serbisyo, hindi nila ito nakitaan ng masamang pag-uugali. Masipag, hindi siya mareklamo, masayahin sa trabaho, mapagbiro sa mga kasamahan. Kahit saan namin siya destino na area, wala siyang angal. Mabait talaga siya. Once na meron siyang violator na mahuhold, humingi lang ng pasensya sa kanya. Pakakawalan niya na yan at sasabihan pa niya ng ingat, sa susunod, mag-iingat, huwag ng ganyan. Maaasahan din umano itong padre de pamilya. Mapagmahal po, kasi hindi yan nasama sa mga kasiyahan namin. Pagka niyayaya, lagi niyang sasabihin na naghihintay ang asawa niya at lalo yung kanyang mga anak at yung bunso niyang anak na babae. Lagi niya pong sinasaalang-alang ang pamilya niya bago po sa ibang mga gawain po. Bumisita rin ang Responde sa bahay ni na William. Ngunit pagdating namin sa lugar ay tumangging magbigay ng panayam ang kanyang pamilya. Anila, hindi pa sila handang pag-usapan ang nangyari sa kanilang haligi ng tahanan. Sa kabila nito, nag-iwan na lamang ng tulong ang programa para sa mga naulila ni William. Matapos ito ay itinuloy namin ang pagsisiyasat sa kasong ito. Isa sa mga naunang rumisponde sa pamilya ni William ay ang vice-alkalde ng Tanza, Cavite. Agad sila nagbigay ng tulong sa pamilya ng biktima. Kinausap ko yung pamilya, sabi ko, hindi ko kayo papabayaan, kayo naman hindi pa sa atin. Yung anak nyo nag-aaral, sinagot na ho natin yung pag-aaral niya hanggang kolehiyo, kung anong gustong kurso. Tapos nagbigay agad tayo na agarang tulong, paunang tulong, para doon sa lilibingan, doon sa memorial ho. At ang atin namang mahal na mayor, yung punong bayan ho,
ay sinagot naman ho yung serbisyo, agad ho. Bukod pa rito, binigyan din niya ng trabaho ang ilan sa mga miyembro ng pamilya ni William. Yung mismong asawa ko ay nakiusap sa akin, wala daw siyang trabaho na. Sabi ko, o sige po, sa akin na kayo magtatrabaho. Kinuha ko ng staff. Yun naman pong isang kapatid niya, sa akin na po nagtatrabaho, Andres, yung kapatid niyang babae. Yung kapatid ng asawa. At nito lamang ika-30 ng Mayo, sumuko na mga suspect sa pamamaril sa enforcer kay Cavite Governor John Vic Remulla. Okay, ito-turn over na namin sila sa provincial police for further investigation and charged. Dito sila on their own cognizance, hindi to result of a manhunt, voluntarily nag-surrender sila. Isa si Vice Mayor Matro sa naging daan upang sumuko ang mga suspect. Yung pamilya naman ho, ay ang ginawa naman talaga ho, nakipag-cooperate sa atin. Tinawag ko agad kay Governor nung gabi. Sabi ko, boss, baka ho ito'y sumuko. Ang gusto ho ng pamilya, sa inyo po dalahin. Sa inyo po sumuko. Kasi ho, nagkaroon po ng reward na 100,000. Medyo natakot ho sumuko dito po sa Tansa, sa bahay natin. At ang pakiusap nga ho ng pamilya at ng suspect, kung siya susuko, wag ho siya sa Tansa. At kung siya ikukulong, kung maaari ho, daw siya ikulong sa probinsya. Dahil natatakot po siya sa Tansa. Nakausap din namin ang kapitan ng barangay Daang Amaya 2, kung saan umano nagtatrabaho ang suspect na si Joseph. Isa rin ang kapitan na sa nagkumbinsi na sumuko na ito. So yun, nangyari yun. Day 1, alam ko na. Day 2, talagang pinipilit namin siya. Kinakausap ko siya, binubukas ko ang utak at puso niya para sumuko. Dahil siya rin naman willing. Kaya nga lang, siyempre, nandun tayo sa estado na medyo magulo pa ang utak niya. O, ako, bilang amo niya, talagang ginawa ko yung part ko para talagang siya mapasuko. Agad din kami nagtungo sa Tanza Municipal Police Station upang alamin ang ginawa nilang investigasyon sa pagkamatay ni William. Unang-una, ang kailangan nating malaman dyan is yung identity. So, na-identify naman agad yung suspects sa pagtanong-tanong at medyo may mga nakakakilala rin naman doon sa suspects kung sino. Doon na tayo nag-conduct ng hot pursuit laban sa suspects. So, sa tingin ko walang license yun at kasi hindi na rin namin na-recover. Sabi nitong ating suspects, itinapon nila sa isang area dito sa Tansa, which is nung pagsuko nila is nagpasama tayo sa kanila kung saang area nila itinapon. So wala na, holster na lang po yung nakita natin. So yung ating mga suspects ay sina Joseph Liagas at saka si Aris Carlos. Right now, nakadetain na sila sa ating custodial facility, temporary habang inaantay natin yung commitment order na manggagaling sa korte kung saan sila ililipat. So, filed naman na yung case, so considered closed na yun and solved. Nagpasalamat naman ang vice-alkalde sa mabilis na nabigyan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Yung pamilya ho ay nagsampa na ho ng kaso. Murder ho ang inaanong kaso ho. At yan naman po yung no bail. So yung hustisya, nakamit na po natin. At yun naman po nag-iisip na meron kasi minsan mga nagko-comment, baka daw palayain o ano. Hindi ho mangyayari yun. Dahil una, nasampahan na ho ng kaso murder Tanging pamilya lang ho. Kung gusto nila itras ang kaso, nasa kanila yan. Pero sa ngayon ho, wala namang balak gano'n ng pamilya Ang pamilya ho, gusto makamit ang hustisya. At ito na po yun, nakamit na po nila ang hustisya. Anumang away sa kalsada ay hindi dapat idinadaan sa init ng ulo at hindi lisensya ang away upang manakit ng tao, lalo na ang pumatay. Dahil kung tayo ay sumusunod sa batas trapiko, ay may iwasan ang anumang gulo. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together.
Umpisa ay maayos ang transaksyon ng DigiCars Auto Trading sa mga kliyente nito. Ngunit bago matapos ang taong 2022, ang nasabing kumpanya unti-unting nagkakaproblema. Delayed na ang pagbabayad sa mga sasakyan at motorsiklo na ipinasok sa kanilang programa. At ang iba, nahatakan pa ng sasakyan. Ang perwisyong dulot nito sa mga nag-avail ng programa, umaaray na. Kaya naman agad na silang nagpa-responde. Grabe, ang ganda nung pinapakita nila. Pero later on, pag napag-isip-isip mo rin po pala, paano saan at paano nila nagagawa yun. Kung paano manloko ng tao. Pinaghirapan po ng ilang taon. Ay, mawawala lang po bigla. Hirap po, may stress po. Till na walang guarantee, and also yung agent ko parang siya pa yung tinatakot ako. Ito na lamang ang mga nabitawang salita ng grupo ng mga car at motorcycle owners na sumugod sa Net25 para humingi ng tulong. Lahat sila ay mga kliyente na nagva-viral ngayon sa social media na DigiCars Auto Trading, isang kumpanya na ayon sa kanilang website ay one-stop shop pagdating sa kalidad na automotive services. Kaya naman, ang nasabing kumpanya, tinangkilik ng mga Pilipinong nais na magkaroon ng sasakyan at motorsiklo. Ang nakaengganyo nilang alok, mababang monthly amortization. Ngunit pagpasok ng bagong taon, ang mga kliyente na dati ay masaya, umiiyak na sa patong-patong na problema. At ang ilan sa kanila, dumayo mula sa malalayong lugar para isalaysay ang nangyaring aberya sa sistema ng pinagkatiwalaan nilang ahensya. Ang estudyanteng si Chris, hindi maitago ang pagkadismaya dahil sa kinakailangan niyang dumoble ng kayod para sa motorsiklong nakuha. When working student po ako as a delivery rider po. May kasamahan ako na kuya niya na patapos na yung kontrata. So doon ako nainganyo na sumali doon sa DigiCars. Also nakita ko kasi yung company nila na medyo corporate, maayos. At nakita ko siya sa Facebook and kinontak ko. Sa 2 years, okay naman daw yung naging resulta. Kaya naging kampante ako na mas makakaluwag sa akin to at mas makakatulong itong programa na itong ina-avail namin. Ang kakakuha lamang niyang motorsiklo, 1 buwan pa lang nababayaran ng DigiCars. At ang mga sumunod na buwan, nabulilyaso na. As a delivery rider, ang gamit ko lang kasi may bike. And nag-upgrade ako for motorcycle. Magiging monthly ko na lang ho nun ay 935 pesos. Na dapat ay ang babayaran ko sa kasa ay 5,950. So biruin mo, so ang laking tipid para sa amin kung magbibigay kami ng kalahati ng presyo ng unit namin. February pa lang, may mga hindi na nababayaran. So ako po, March, April, May, alas mag-June na po. Kaya doble kahit po ako ngayon na imbis na 935 pesos lang yung ibabayad ko, umaabot-abot pa ng 5,950. Then na-delay pa ako, may mga interest pa po nangyari. Sasakyan para sa pamilya. Ito naman ang naging dahilan ni Eddie kung bakit siya nahikayat na sumali sa DigiCars. Po, pang personal po kasi. Kasi may edad na po yung biyanan ko. Kailangan po, pag nagtatrans po, kasi po, uwian po kami ng Bulacan, Makati, Bulacan po. Kaya po, dati, nagre-rent pa po kami. Ngayon, nakita po namin yung system na pinapa-avail nga ni DigiCars, yung offer niya, ginarab po namin. Kasi nagtingin-tingin po ako ng kung ano yung makakatulong magpagaang ng monthly amortization ng isang sasakyan. Lalo na po pag 4 wheels. Alam po natin na pag mga SUV, 20 plus po. Samantalang ino-offer nila, magda-down ka po ng 30%. Kaya lang po nangyari sa amin, 40% po yung na-down namin. Tapos magiging monthly mo na lang, imbis na 23,781, magiging 8,500. Ngunit makalipas ang 10 buwan, pumalya na sa pagbabayad ang ahensya. Si Eddie at ang kanyang asawa madalas na mag-away dahil sa paghahanap ng ipambabayad sa sasakyan.
ng mga first 10 months. 10 months na nasa DigiCars po kami. Maganda po yung sistema nila. Nung nagkaroon lang po ng February, doon na po talaga kami na first time po ng February na delay. Opo, kasi malaki po ang babayaran namin sa kasa. At doon po, di ba may mga penalty pa? Magkano po tatakbo nun? Inabangan namin 18 hanggang bago mga 27 na po nagbayad. Bago magkatapusan ng February, di hagila po kami para bayad. Nabayaran po yun. Di March po. Yan na, March na. Kabado na naman. Ang naging March, April, May, wala na po. Ang government employee na si Sherwin nanggaling pa sa Isabela. Ang sasakyang kinuha para sana mas ligtas siyang makakarating sa Maynila para sa kanyang trabaho. Yun po nga, yung 0% interest. Sabi po nila, ang pinakamababa po sa 4 wheels is 30%. Motor lang po ko yan. Yun nga po, halos lagi muntik madisgrasya. Sabi ko, bakit di na ako ng sakyan? Basta mas safety yung buhay ko. Kasi ang monthly sa Toyota is 26,576. Samantalang kaya ang inuhulog ko pa kay DigiCar, 9,300 plus. Kaya naman, ganito na lamang ang panlulumo niya dahil sa palyadong sistema ng DigiCars at nanganganib na mahatak na ang sasakyan na kanyang pinagsisikapang mabayaran. Yung February po talaga na-delay na. Pero nabayaran din naman po yung February. Siyempre yung March po, nagtiwala na naman po ako na mababayaran. Doon na po pala, wala na po talaga. Tuloy-tuloy na. Talaga, pull out na po eh. Gusto ko rin po sana maayos. Kaya lang wala na po silang assurance na binibigay eh. Nakatunayan, ganito, hindi kami magsasara. Wala na po silang may pakita. Ganito rin ang senaryo ng iba pang kasamahan nilang nagtungo sa programa. Ang ilan ay talagang nahatakan na ng motorsiklo at sasakyan. Ang kanilang hinahabol ang 50% down payment na ipinangako sa kanila sa kontrata. Isa pa sa kanilang apela ay totohanin ng DigiCars ang pangakong pagbabalik ng kanilang pera at harapin sila ng maayos ng management nito. Napagalaman din ng responde na sa social media lamang naglalabas sa kanilang paliwanag ang pamunuan ng DigiCars. Dahil dito, agad kaming nakipag-ugnayan sa DigiCars Auto Trading at makalipas ang ilang araw na puspusang koordinasyon, eksklusibong humarap sa programa ang pamunuan ng DigiCars. Hiniling nilang hindi maipakita ang ilang empleyado at maging ang opisina kung saan sila madalas na namamalagi. Hinarap kami ng nagpapakilalang CEO ng DigiCars na si Reynaldo Calda. Dito na rin niya inumpisang magpaliwanag sa totoong nangyari at kalagayan ng ahensya. Si DigiCars Auto Trading, isa kami sa mga dealership. So, yun yung registration ng aming business. Dealer, nagbebenta kami ng motor, tsaka kotse. So, ang isang pinakamagandang programa ni DigiCars ay yung mapagaang natin yung monthly amortization ng mga kliyente natin na nag-avail sa atin ng tinatawag naming system. Which is yung system na yun yung magbibigay sa kanila ng magaan na pagmamonthly ng motor tsaka kotse. 3 taon na kami. So, simula nung pandemic, napakaganda nung sinimulan ni DigiCars kasi nabuo to during pandemic. Yung time na kailangan talaga ng mga kababayan natin ng assistant, lalo na doon sa kanilang mga monthly payments ng kotse at sasakyan. So, ng 2023, napansin kasi namin doon sa portal namin na maraming mga clients ang hindi po nagbabayad ng payments namin, number 1. Number 2, maliit na nga po yung monthly payments, pinipeki pa yung mga resibo. Then, pinaka-worst, meron tayong mga empleyado na gumawa ng kalokohan.
Dahil sa mga isyong ito, ang kanilang ahensya nagkaroon ng system checking sa mahigit 19,000 kliyente. Dito na isa-isang nagsulputan ang problema. Nakita namin doon, meron doon clients na isang taon hindi nagbabayad. Meron naman 10 months, 5 months, 3 months. So, ganun. Plus pa yung mga namimigay ng mga resibo. So, ano naman yan documented naman lahat. Kaya dumating kami sa time na kailangan namin i-check yung lahat ng clients namin na nasa portal namin. Ng mga, that time, mga 19,000 Ganun karami. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga clients namin na hindi kayo pwedeng hindi maapektuhan doon sa mga hindi nagbabayad. Kung sa 10, 2 lang yung matino, 8 yung hindi nagbabayad, apektado talaga tayo. Kahit sabihin natin na anong klaseng negosyo yan kapag kahit na yung matatag na negosyo kapag gano'n yung mangyayari, talagang magkakaroon tayo ng problema. Aminado si Reynaldo na delayed ang mga payments ng kanilang ahensya at apektado ang kanilang trabaho dahil sa nag-viral na issue sa social media. Ng 2023, nakita na namin Kaya nung that time na naghihigpit na kami, so kasi nga gusto nga naming makuha yung receivables na dapat naming makuha. Ngunit pagtitiyak niya, walang planong magsara ang ahensya. At sa ngayon ay unti-unti na nilang inaayos ang problema. Pero paano nila gagawin ito gayong milyon-milyon ang kulang nila sa mga taong umaasa sa kanila? Matapos itong hinaharap namin na sitwasyon, na problema. So ang gusto ko lang sana na iparating sa mga kliyente natin, mga kliyente po namin na wala naman pong problema kung gusto nilang umayaw sa amin. Naintindihan namin sila kung yung tiwala nila sa amin is nawala. Naunawaan ko po yun. At tawag dito, maging kalbante lang sana. Amin din kinwestiyon ang pagsasara ng kanilang mga opisina, maging ang customer service hotline na ibinigay nila pero wala namang sumasagot. Hindi rin natin pinalampas sa mga ahenteng hindi na mahagilap sa ngayon. Si DigiCars po is magpapatuloy po. Kasi wala naman kaming interest na tumakbo, magtago. Actually, gustong-gusto nga naming magbukas. Actually, ayaw nga naming magsara. Sa totoo lang, kasi mas gusto namin na nakikita nila kami na meron kaming ginagawa. Yung ginagamit kasi natin na cellphone, may call waiting. Sometimes, akala nila, pag nagre-ring, hindi sila sinasagot. Ang di nila alam, may kausap sa kabilang linya. Kasi sa sobrang dami, sa totoo lang po, sa sobrang dami po. So, minsan, siguro dahil nga irritable na, may na ulo, baga, so pag nagre-ring yung telepono at hindi sila nasasagot, ang iniisip nila, ayaw kaming kausapin. Pero sa totoo lang po, gustong-gusto namin kayong kausapin kasi gusto naming malaman kung ano yung sitwasyon ninyo. Kaso nga lang po, dahil nga lang po doon sa sistema na meron tayo sa sobrang dami po, hindi po kaagad-agad na re-respondihan yung needs nila nung araw na. Wala mang tiyak na timetable, siniguro naman ni Reynaldo. Sa ngayon, 2 linggo nang nagtatawag ang kanilang mga empleyado sa bawat kliyente ng DigiCars. Yung timetable po kasi hindi ko masabi kasi nasa aming dalawa ng kliyente yun kung paano yung magiging setup Kaya nga po ang hiling ko lang po sa mga clients natin is pag may tumawag po, yun na po yung time na para po dun sa pag-aayos po nung concern ng bawat clients natin. Iniabot na rin namin sa kanya ang pangalan ng mga kliyenteng nagpaparesponde sa programa. At nangako silang ito ay agarang aaksyonan. At sa mga oras na ito, base sa ating follow-up,
ay tinatawagan na ng third-party finance at isinasaayos na ang magiging proseso ng pagpupull out ng iba sa kanila at pagtutuloy ng kontrata ng ilan. Agad naming kinumpirma sa grupo nila Chris ang impormasyon mula sa DigiCars, ngunit hanggang sa mga oras na ito, wala pang tumawag sa kanila mula sa kumpanya. At hanggang sa ngayon ay tuliro pa rin sila sa mga paparating na bayarin ng kanilang mga sasakyan at motorsiklo. Aba naman, DigiCars, asa na ang inyong pangakong responde? Panindigan ang anumang atraso sa ibang tao at mas mabuting humarap kayo upang makita ang sinseridad sa inyong pangako. Dahil mga tao nagtiwala sa inyo, dugot pawis ang pinagdaraanan para lamang maipon ang perang para sana magbigay sa kanila ng kaginhawaan, pero sinuklian ninyo ng perwisyo at sakit sa ulo. Asahan niyong hindi titigil ang responde para habulin ang iniwang obligasyon ng kumpanyang DigiCars. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Mga estudyante mula sa iba't ibang universidad, nagsama-sama para makabuo ng isang grupo na makatutulong sa katulad nilang may kapansanan. Ang Bigay Buhay Multipurpose Cooperative. Nagbibigay po yan ng pantay na oportunidad para sa mga kapatid nating persons with disabilities. Ano ang kanilang mga produkto at kung sino-sino ang kanilang natutulungan? Ating pong tunghayan. Bigay buhay means you have to create future, hope, horizon, opportunities. Pinatunayan ng grupong Bigay Buhay Multipurpose Cooperative o BBMC na hindi hadlang ang kanilang kapansanan upang maging progresibo sa kanilang komunidad. Sa halos 200 nilang miyembro, makikita ang kasipagan at pagsisikap ng mga kapatid nating persons with disability. So kami ang makukonsider na longest established and pioneered cooperative of persons with disability in the Philippines. Ang pangunahing misyon ng BBMC ay magbigay ng oportunidad sa hanap buhay sa mga taong may kapansanan na katulad ko na hindi masyado nabibigyan ng pansin. So magkaroon sila ng equal livelihood and employment opportunities at maka-avail sila ng mga social support services sa edukasyon, health, and mobility aids and other access for normalization of living. Ang kanilang mga programa nakatuon para mabigyan ng hanap buhay ang kanilang mga miyembro at maging ang pamilya nito. Akala namin pagka-graduate mo ng college, okay na, may trabaho na. Pero hindi pala. Kasi karamihan ng mga working area, yung mga work facilities, hindi accessible. Ang mga transportation system natin hindi accessible. Lalo na pag naka-wheelchair ka o naka-crutches. And indirectly, invisible, mayroong discrimination. Siyempre, mas kung ako yung company o employer, mas pipiliin ko yung walang kapansanan ng mga panahon na yan halos. So, sa halip na magmukmok, magsentimento, nagbuo kami ng sarili naming kumpanya. Ito nga, yung BBMC. Na yun ang naging buhay namin. Kaya Bigay Buhay. Kasi parang wala ng buhay that time. So nagkaroon ng buhay. Nag-build ng future, nag-build ng pag-asa sa mga person with disability. Ang BBMC, gaya ng ibang kooperatiba, nabubuhay at gumagana dahil na rin sa kanilang mga proyekto.
Tulad na lamang ng garments nilang ito sa Caloocan City, kung saan nakikinabang ang mahigit sa 50 nilang miyembro. Itong patahian, marami na rin mga multinational company na nakapartner namin dito. At ito ngayon, ang pinakamalaking BPO sa Pilipinas, tuloy-tuloy na nag-order sa amin. Simula sa promotional materials, events, everything, bags, lahat, tarps, everything, trophy, lahat ng kailangan nila. Yan yung core livelihoods namin. Si Alcy, supervisor ng patahian na ito at 22 taon nang kabilang sa grupo. Meron akong friend, pinakilala niya sa akin yung Bigay Buhay. So dinala niya ako doon sa New Manila. Tapos parang magtatayo yata ng dressmaking noon. Bali yung ups and down ng BBMC. Ayun, kasama po ako doon sa hirap tsaka doon sa tagumpay. Walang halong diskriminasyon at maayos na samahan. Ito ang ibinida ni Alcy na katangian ng kanya mga kapwa PWDs. Winel-train talaga nila ako sa aspeto ng production, sa aspeto ng marketing. Yan. Kasi dati mahihain ako eh. Ang maganda kasi sa BBMC, kumbaga pinapadala ka, yung mga member, pinapadala sa international training. Nagkakaroon ng exchange program kasi may mga partners din ng BBMC internationally. So yun yung maganda. Hindi ka dapat nakapako lang sa isang alam mo lang. Dapat marami kang alam. Kahit paikuting ka dito sa loob ng BBMC, alam mo pag dinala ko sa furniture, pinanggalingan nyo kanina, alam ko po kung paano ko siya patatakbo. Yung tao naman po doon, madalas dinadala namin dito pag may operation kami, lalo pag 24 hours kami, nandito naman sila. Buti na lamang at nabigyan ng malalawak na lugar ang grupo nila Richard. Dahil ito ang nagsisilbing tahanan ng kanilang mga proyekto. Isa na rito ang kanilang urban farming at furniture making facilities sa Malaria. Ang kanilang mga tanim, hitik sa bunga. Sumasabay din sila sa teknolohiya. Kaya naman patok sa kanilang mga kliyente ang mga tanim nilang lettuce, basil at kale na pinatutubo gamit ang hydroponics. Nariyan din ang kanilang mushroom facility kung saan nakakapag-deliver sila ng halos 50 kilo sa mga kliyente nilang restaurant sa nasabing bayan. Ang kanilang furniture making facility nakatutulong sa mga displays at mentally challenged silang miyembro. Si Alan ang nagsisilbing trainer ng kanilang facility. Simula ako since 2003. Taga rito po kasi ako, ma'am. Nung time na lumipat dito yung Bigay Buhay, napansin ko rito, bakit puro PWD yung nagtatatrabaho. Ngayon, bakit hindi ko kaya naisipan kong ngayon, lumapit. Napunta ako rito, yun yung time na wala din akong alam. Katulad din nila, na wala alam sa trabaho. Ordinaryong worker, Dito ako natuto ng skill. Dahil binubuo ang kanilang pasilidad ng iba't ibang individual na may kondisyon, si Alan madalas na nag-a-adjust at kinakailangan maging flexible para maayos silang mapamunuan. 2016, umalis ako na 2016, nag-private company ako eh. Pagka-graduate ko ng electrical eh. Pili ko kung hanggang saan yung kaya ko. Pinaka-challenge talaga sa akin yung may pag-usap sa mga DEP. Kasi hindi naman lahat kaya ko mag-sign language. Pag sama-sama yan sila, yun ang tinitingnan ko sa kanila. Kung ano kung ano reaction nila, kung anong yun tinatandaan ko yun, kung ano. Pinapahalagan din ng BBMC ang edukasyon at kalusugan. Kaya naman halos lahat ng kanilang pasilidad, kinakailangan may learning institution. At ang kanilang building sa Malaria, merong libreng physical therapy session. More than 2 million children with disabilities hindi nag-aaral. At 5% lang halos ang nakaka-access sa elementary school. So malaki. 2 million, napakalaking numero niyan. Hindi nag-aaral. Pero ang SPED school natin, wala. Kaya ngayon, sana ma-democratize yung education.
So, importante sa amin, kaya lahat ng facility namin may learning. Tsaka may therapy. Kasi, ang problema ng person with disability integrated, hindi mo pwedeng paghiwalayan ng isa sa isa. Bigyan mo ng wheelchair, kung walang rampa, walang access, wala. May PP ka o may deaf and mute ka, meron kang intellectual disabilities, kailangan mo ng continuous therapy and counseling. So, ang education ay talagang tingin namin ay sustainable way. Pag walang education, mamamatay ang organization. Kasi tatanda kami, sino papalit sa amin? At saka, yun din ang way na para makawala sila sa poverty. At para mas makapagpundar ng pondo, pinasok na rin ang kanilang grupong iba't ibang social enterprise tulad na lamang na kanilang trip shop at tutorial center. Natikman niyo yung tinapay, kaya-kayang sumabay sa commercial na tinapay. Kasi talagang dumaan tayo sa partnership and test. So nagpapasalamat tayo sa gobyerno. Nandiyan ang Department of Science and Technology at tumulong. Ito ngayon, bago ang mga equipment namin, salamat sa Department of Trade and Industry na tumulong sa amin. Isa sa kanilang bagong binubuo ang bakery na ito sa Caloocan City. Ang kanilang trainee na si Rose, masayang-masaya dahil pangarap niya talagang maging baker. Gusto ko rin po na matuto po na kung paano po magawa ng mga tinapay, tapos po yung mga kung ano pong mga ingredients po. Kasi napapanood ko lang po ito sa TV, sa YouTube, yung mga ano po, yung mga pagluluto po. Sanay naman po ako. Tsaka pag nandun po ako sa bahay, hindi rin po ako nag-wheelchair, mga ganon. Yung kagaya rin po ng normal na tao na ano na marunong maglinis ng bahay, ganun po. Si Marie, aminadong malaking tulong ang proyektong bakery ng grupo, lalo na sa kanyang anak na merong autism. Dito po talaga yung isang training center na andito po ako, talagang nag-guide ko siya all the way through. Tapos yung advocacy nga po ng center na ito, ng foundation, is yung makatulong po sa katulad namin. Kagaya po niya, andito po ako talaga hands-on na natitrain po siya sa isang working environment na napakabuti po para sa kanya. Tapos later on po, hanggang sa matrain siya, mag-work na rin po siya rito. It's overwhelming po kasi sa katulad ko na parent na katulad niya na yung ano po talaga na pakawalan yung anak mo para maging independent. Mas mahirap po para sa akin, pero unti-unti po ginagawa ko po yun para sa anak ko. Like, mostly independent na po siya, nakakapasok na po siya mag-isa. Kaya po tuwang-tuwa ako nung nasali po ako dito. Nagkaroon kami ng opportunity na maging part nito. Kasi dito ko po nakita yung growth talaga ng anak ko through independence. Mahalaga rin para sa bigay buhay ang pakipagtulungan nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kasamang ilang pribadong sektor. At maging sa mga universidad para sa kanilang layuning makapagbigay ng kamalayan sa maraming Pilipino tungkol sa kanilang mga pinagdadaanan. Papasalamat tayo dahil for the past 32 years, nagtiwala sa atin ang gobyerno, ang private sector, ang community. So siguro kaya nagulat na kami pag-isip namin ng isang umaga, but kahit pa paano lumalaki pala kami. Pero lumalaki responsibilidad. At marami na rin ang tulungan. Katuwang ang Technological University of the Philippines o TUP. Ine-enhance na rin ng bigay buhay ang kanilang kaalaman sa teknolohiya. Katunayan, gumagawa ngayon ang mga engineering students mula sa TUP ng voice command wheelchairs na makatutulong sa mga quadriplegic o mga taong paralisado ang mga paa at kamay. Backward. Stop. Ang pagbibigay ng pag-asa at oportunidad sa mga taong may kapansanan na patuloy na gagawin ng BBMC. Hiling lamang nila na patuloy na masuportahan ang kanilang mga proyekto at produkto. Dito sa Caloocan, mahigit 13,000 ang person with disability rito. Pero wala pa yatang halos 100 ang mayroong tuloy-tuloy na hanap buhay at maayos. Promote ang aming mga produkto at serbisyo kasi ang isang number one challenge namin, market.
Kailangan namin ng merkado, tuloy-tuloy. Kailangan silang maniwala na yung mga iba pang may kapansanan, kaya rin ito. Kaya rin itong gawin at magtiwala sila sa amin. Na mag-invest sila. In short, mag-invest sila, hindi dahil naaawa sila. Mag-invest sila kasi kapag nag-invest sila sa person with disability, sa education, sa livelihood and employment, sa health, magiging katuwang ito ng pamayanan, ng pamahalaan. Makaka-responde kami. Hindi dapat nakapokus sa disability. Dapat ang tinitingnan yung ability, yung kakayahan. Hindi yung kapansanan, kasi given yun eh. Eh, yung society natin dapat magkaroon ng bigay buhay. Magbigay ng buhay. Kaya itong ginagawa ng Net25, nagbibigay ito ng pag-asa, ng buhay. Hindi sila naiiba sa atin. Bagamat ang ilan sa kanila ay nawala ng kamay o paa, pandinig at paningin. Ngunit kaya nilang makipagsabayan sa tunay na hamon ng buhay. At kinakaya nilang bigyan ng pag-asa ang kanilang pamilya. Ang kailangan nilang suporta, pag-unawa. At higit sa lahat, ang natatangi nating pagresponde sa kanilang kondisyon. Kami ang bigay buhay. Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25 TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala mga samut-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan.